ng tao ay mayroon pong tinatawag na pagpili. Okay? Tayo po pipili kung saan ang ating kahantungan o saan tayo nararapat. Alam niyo kapatid, sa sanlibutan, ang pinakamalaking problema o issue ng sanlibutan ay walang iba ang kamatayan. Paniniwala ba kayo mga kapatid? Bakit nagkakaroon ng mga hospital, pagamutan o mga doktor? Ano ang layunin nila? Sila ay itinalaga upang masolusyonan ang mga tao na nagdurusa sa takot sa kamatayan. Pero naniniwala ba kayo mga kapatid na ang lahat ng tao ay mayroong kamatayan? Yes, lahat naman tayo po ay pupunta sa kamatayan. At saka kasabihan niya, nauuna-una lang. Pero lahat ng tao ay mayroong pong kamatayan. Totoo ba o hindi? Yes, totoo po yan mga kapatid. So ngayon po ay nais ko pong i-introduce sa inyong lahat at magtatanong po ako tungkol po sa paniniwala o pananampalataya sa Diyos. Tayo po ba ay mayroong pananampalataya sa Diyos o naniniwalang mayroong Diyos? Taas po ang kamay. Bagaman hindi natin itaas ang kamay, tayo po ay mayroong pananampalataya sa Diyos. Tayo po ay mayroong naniniwala na ang Diyos ay totoo. At pangalawang tanong po ay tayo po ba ay naniniwala na ang salita, ang Biblia ay salita ng Diyos? Yes, no? So, kung tayo po ay naniniwala sa Diyos, paano natin malalaman ang mga bagay na plano ng Diyos sa ating buhay? Ano ang magtuturo sa atin para malaman natin ano ba ang gusto ng Diyos sa atin? Walang iba ang magtuturo sa atin kundi ang kanyang banal na kasulatan, ang Biblia. Kaya nga po ating pong pag-aaralan ang mga bagay na nasa Biblia. Ang tanong po natin ay, bakit ang tao namamatay? Bakit tayo mayroong kamatayan? Bakit naranasan natin na tayo ay mamatay? No? Pero bago natin pag-aralan ang bagay na yan, nais kong introduce sa inyo, paano ang layunin ng Diyos? Bakit isunulat niya itong Biblia? Para malaman natin sa ating buhay na ang Biblia ang magtuturo sa atin na mayroon tayong pag-asa sa ating buhay sa sanlibutan ito. Aking basahin mapatid itong Roma 15 verse 4. Sabi dito, sapagkat anumang bagay na isinulat ng una ay nasulat dahil sa itututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagkaliw ng kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Naisulat ang Biblia sa mga tao noon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang Diyos ang nagpasulat sa mga tao. Ano ang purpose? Upang tayo na sa sanlibutan ito magkaroon tayo ng pag-asa. Ayan sa buhay. Kaya nga po, sa aking pong pagtuturo sa inyo kapatid, hindi po manggagaling sa aking bibig, kundi manggagaling sa Biblia ang ating pag-aralan. Ang ating pong pag-aralan na paksa, bakit mayroong kamatayan? Napakaganda pong tanong, no? Bakit tayo namamatay? Tumatanda, di ba? Minsan ay maagang namatay. Ang kamatayan hindi inasahan, mayroong aksidente sa motor o nahulog sa bangin. May iba't ibang pangyayari, no? At ang kamatayan hindi natin nalalaman kung kailan nagdarating sa ating buhay. Ayan. Kaya ating pag-aralan po, bakit po mayroong kamatayan ng tao? Ano ang nagdahilan?
Naniniwala ba tayo mga kapatid na ang Diyos ang lumikha sa atin? Yes. Kung tayo ay nilikha ng Diyos, bakit tayo mamamatay? Ang Diyos ay umiiral mula pa sa noon. Hindi pa nilikha ang sanlibutan, ang Diyos ay umiiral na. Hanggang ngayon, umiiral ang Diyos. Pero bakit tayo namamatay na nilikha ng Diyos? Ng Diyos dapat ang may responsibility sa atin dahil tayo hindi kanyang nilala. Ha? Kung tayo nilikha ng Diyos, kung siya hindi namamatay, bakit tayo namamatay? So napakagandang tanong mga batid. Subalit, ang banal na kasulatan ang magtuturo sa atin bakit mayroong kamatayan ng isang tao at ang lahat ng tao ay may kamatayan. Ano ang dahilan? Kung mayroon po kayong mga ballpen o mga papel, nais ko pong anyanyahan itong aking pag-aaral, ay dapat nyo rin pong subaybayan. Sapagkat dito natin malalaman ang kahalagahan bakit may mamatay at ano ang solusyon sa ating kamatayan. Okay? Sa Roma 6:23, ito po ang ating mababasa. Bakit tayo namamatay? Ang sagot ko ay, sabi dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, bakit mayroong kasalanan? Magandang tanong. Kasi po, hindi po magkakaroon ng kasalanan kung wala pong kautusan. Bakit nagkaroon ng kasalanan? Kasi po, mayroon pong nilabag na kautusan. At sino ang unang lumabag dito sa kautusan ng Diyos? Ang ating magulang na si Adan at si Eva. At nung magkasala ang ating magulang na si Adan at si Eva, ang lahat ng tao ay nahulog sa paglabag sa kautusan ng Diyos. At ang kasalanan ay sa magitan ng kautusan. Basahin ko nga po itong unang Korinto 15:20-56, sabi dito. Ang tibuo ng kamatayan ay ang kasalanan. So, ang tibuo ng kamatayan ay kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. So, hindi magkakaroon ng kasalanan kung walang inuutos ang Diyos. Nagkaroon ng kasalanan kasi mayroong nilabag. At ang kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya nga po, tayong lahat ay nagkasala. Sabi sa Roma 3:23, lamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga po, dahil lahat ng nagkasala, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya po tayo ay mayroong pong kamatayan. Dumating man sa ating punto na kahit tumatanda, nangungulubot na, pero darating pa tayo na tayo mamamatay. Ang isa pang basahin natin sa Roma 5:12, ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi sa Roma 5:12, kaya nga kung paano sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan naranasan ng lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So ganun po talaga ang nangyari. Nung nilikha ng Panginoon ang tao, ang ating unang magulang, sila po ay binigyan ng Diyos na tinatawag na katawan na hindi po namamatay. Yung tinatawag na walang kamatayan. Subalit, ang paglikha ng Diyos sa tao, binigyan po siya ng tinatawag na freedom of choice. Hindi tayo nilikha ng Diyos, hindi nilikha ng Diyos ang tao na tinatawag na robot. Kaya ba papayag na robot kayo, mga kapatid? Ha? Ano bang ibig sabihin niya ng robot?
Kung tayo nilikha ng Diyos na robot, kapag gusto na ang Diyos na saan tayo pupunta, pipindutin lang tayo ng Diyos, o dito ka, huwag ka dyan. Susunod ka sa wala kang kalayaan sa pagpili dahil kontrolado ka ng Diyos. Pero, ang paglikha ng Diyos sa tao ay mayroong kalayaan sa pagpili. Ayan. Ating nga pong basahin itong Genesis 2:16, sabi dito. Nung nilikha ng Diyos ang tao ng ating unang magulang, iniligay niya ito sa halamanan ng Eden, sa tinatawag na paraiso. Sabi dito, at inutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinasabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakain ka na may kalayaan. So makikita natin, mga kapatid, lahat ng punong kahoy na makikita nila Adan at Eva, mayroon silang kalayaan, kainin lang iyon. Subalit may ibinigay ng Diyos na isang bagay na puno na kapag kinain mo ito, ikaw ay mamamatay. So, dito po natin makikita, mga kapatid, yung tinatawag na freedom of choice. Sabi ng Diyos, lahat ng punong kahoy dyan, maliban sa isa, pwede ninyong kainin lahat, pwede yan. Subalit sa bagay na aking pinagbabawal, wag. Kasi po, anong sabi? Sa 17, natapat sa kahoy na magkakilala mabutit masama, ay huwag kakain, sapagkat sa araw na ikaw kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. So, ito po yung binigay na warning ng Diyos sa kanyang nilikha na sa Adan at Eva. Sabi niya, huwag mong gagawin ang bagay na hindi pwedeng gawin. O huwag mong kakainin ang bagay na hindi ko inutos na kainin. Dahil kapag ginawa mo yan, darating ang kamatayan sa iyo. Kasi nilikha kita na ikaw ay perfect at ang katawan mo ay maaaring magtagal sa buhay na walang hanggan. Pero, ang pagiging immortality mo ay conditional po yan. Mayroon akong binigay na kautusan, kapag nilabag mo ito, darating ang kamatayan sa iyo. So, alam ba natin na lumabag si Adan sa Eva? Sino nakakalam? Yes. Dahil tinukso siya ni Satanas na nag-anyong ahas. Kaya nga po, nung magkasala ang ating unang magulang, dumating po ang tinatawag na kasalanan sa buong sanlibutan. At tayong lahat po ay nahulog sa pagkakasala. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngayon, dahil tayo po lahat ay nagkasala, ano ang solusyon na gagawin ng Diyos para sa atin na nahulog sa pagkakasala at tayo ay hindi na muling mamatay? Ano ang solusyon, mga kapatid? Dapat ating makita sa ating buhay yung ginawang solusyon ng Diyos sa atin, sa sanlibutan ito na nahulog sa pagkakasala sa paglabag sa kautusan ng Diyos. Ano ang solusyon na ginawa ng Diyos para tayo na nahulog sa pagkakasala, mamatay, ay masolusyon ng ating kasalanan at ang kamatayan natin sa buhay na ito? Oh? Ating balikan yung verse na ating binanggit sa Roma 6:23. Ito po ang solusyon na ginawa ng Diyos. Sabi doon, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit, datapwat ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang ibig sabihin po, kapatid, tayo na nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, magkakaroon tayo muli ng tinatawag na buhay na walang hanggan.
Oh, napakaganda, no? Ang ating magulang nilikha na dinisenyo na magkaroon sila ng buhay na walang hanggan, pero conditional. Binigyan sila ng Diyos ng kalayaan sa pagpili. Subalit, pinili nila lumabag sa Diyos, nahulog sa pagkakasala, at ang lahat ng kanyang mga anak ay nahulog sa pagkasala. Subalit, ang pag-ibig ng Diyos ay pinagpatuloy niya sa kanyang mga anak, mayroong solusyon. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa sanlibutan ito. Naniniwala po ba tayo, kapatid, na ginaganap ng kamatayan ni Jesus Christ tuwing Semana Santa? Yes. Ano ang layunin ng kamatayan ni Jesus Christ doon sa Kalbaryo ng Cross? Ang layunin po, kapatid, upang tayo po ay matubos sa ating pagkahulog sa pagkakasala. At tayo na mga makasalanan ay maibalik sa disenyo ng Diyos sa buhay na walang hanggan na nawala doon sa Eden. Ano ang ating gagawin bilang mga kasalanan? Sapagkat ang sakripisyo na ginawa ni Jesus Christ ay nangyari na ito. Kailan ito naganap? Nung kamatayan ni Jesus Christ, kailan nangyari? 31 AD. Ilang taon na ang lumipas hanggang ngayon? 2,000 years na. At ang ginawang pagtubos si Kristo sa ating kasalanan, nangyari na po ang ating na pong response bilang mga tao na nahulog sa pagkakasala. Sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang response po natin bilang mga makasalanan sa libutan ito ay sumampalataya. Sampalataya natin ang ginawang sakripisyo ni Jesus Christ sa Kalbaryo ng Cross para sa ating kasalanan. At kapag tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoong Kristo, maibabalik po ang buhay na walang hanggan na nawala doon sa halaman ng Eden. Yan po ang gospel. Yan po ang mabuting balita na gustong iparating ni Jesus Christ sa atin bilang namumuhay sa sanlibutan ito. Pinapaniwalaan mo ba natin ang buhay na walang hanggan? Naniniwala ba kayo, kapatid, ang buhay na walang hanggan? Ano ba itong buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga sumampalataya sa Kanya? Marami pong nag-iisip na ang buhay na walang hanggan, mga kapatid, ay makakamit daw po ito kapag tayo po ay namatay na. Kagaya po ng ating kapatid na si Lyndon. Alam niyo, kapatid, si Lyndon ay huli kong nakita noong galing kami sa Kalawis. Nag-camping kami doon sa Antipolo. Tapos ako yung nag-drive nung kotse ni Sister Leah. Nung pumarada ako dito, sinabi ni Sister Leah, ihatid mo nga sila doon sa Wellness. First time ko siya makita. Siya yung naghatid sa amin doon sa WRS. Ang nakita ko sa kanyang mukha ay maamo at tawag nito, medyo matampuhin. Mahinhin siya. Ayan, hinalok ko po nga siya. Brad, kapag may time kasama kay mama mo, simba ka doon sa amin sa Wellness, sa 70 Adventist. Sabi ko sa kanya. Sabi niya sa akin, pag may time ako. Subalit, umabot ng isang buwan, nagulat na lang ako na ito na ang nangyari. So mga kapatid ay nakakalungkot, pero ang kaligtasan po ay di natin alam. Naalala niyo po ba yung sa Kalbaryo ng Cross? Yung dalawang nakapako sa cross, mga kapatid? Yung isa, nasa kanan, yung isa nasa kaliwa. Si Jesus Christ nasa gitna. Yung isa na sa kanan ba yun, sa kaliwa, nagsabi, sinabi niya si Jesus Christ, kung totoong ito ang Misaya, ang anak ng Diyos, sabi niya, bumaba ka sa cross, iligtas mo yung sarili, at kami. Ano ang tingin ng isang magnanakaw, no?
Sabi niya, inakusahan si Jesus Christ, kung totoong ikaw ang tagapagligtas, bumaba ka sa cross, iligtas mo sarili at kami. Anong sagot ng isa? Sabi ng isa, hindi ka ba natakot sa Diyos? Hindi ka ba natakot? Itong ating ginawang kasalanan, yung ating pagnanakaw, yung ating ginawang pagsuway sa kautusan ng Diyos, karapat-dapat na natin tanggapin ito. Itong ating parusa na naranasan ngayon, karapat-dapat sa atin kasi ating ginawa ito. Pero itong si Jesus Christ na yung harap ngayon, hindi siya karapat-dapat tumanggap ng parusa. Bakit? Wala po siyang kasalanan. Kaya sabi ng isang nakilala kay Jesus Christ, sabi niya, Panginoong Jesus, kung ikaw ay maghahari na, alalahanin mo ako. Ano ang pangako ng ating Panginoon? Ano ang pangako ng ating Panginoon? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Ang paraisong lugar, kapatid, ito po yung tinatawag na lugar na walang kamatayan. Buhay na walang hanggan. Marami tayo nag-iisip sa tungkol sa buhay na walang hanggan, pero hindi natin ito sinasampalatayan. Totoo po yan, kapatid. Yan po ang ipinangako ng Panginoon sa isang taong nakakilala sa kanya at nagsisi sa kanyang kasalanan. Sa kaulihang hininga ng kanyang buhay, ipinigay niya ang kanyang buhay kay Jesus Christ. Tinawag niya ang pangalan ng Jesus Christ at tinangakuhan siya ng Panginoon, kakasamahin kita sa paraiso. So, mga kapatid ko, ang tanong po ay, yung bang tao na yon na pinangakuan ni Jesus Christ na kakasamahin ni Jesus Christ sa paraiso sa langit, nandun na ba siya sa langit? Nakasama na ba siya sa langit yon? Ay, tama si bro, wala pa. Totoo po, bakit mga kapatid ko wala pa? Kasi po, si Jesus Christ, nung namatay din siya, hindi rin siya pumunta sa langit. Nasaan siya? Inilibing siya doon sa libingan. At 3 araw nabuhay siya. At pagkatapos niya ang inilibing, nabuhay siya, 3 araw, bago siya umakyat sa langit, namuhay muna siya sa libutan ng 40 days, 40 nights. So, ibig sabihin, kapatid, yung itinakuha ni Jesus Christ ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan, wala pa sa langit. Kailan siya magkakamit ng buhay na walang hanggan? Kailan? Sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, sikang coming. Bubuhayin siya ng Panginoon sa alabok ng lupa at dadalhin ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Ayan. Kaya nga po, kapatid, ang ating awit kanina na paganda, tumingin sa langit. Sapagat ang Panginoon ay malapit na. So, mga kapatid, ating pag-aralan, mga kapatid, isang happy ako sa inyo, mga kapatid. Ating pag-aralan yung tinatawag na buhay na walang hanggan at yung tinatawag na kalagayan po ng patay. Bakit natin pag-aralan? Nalaman natin na tayo mayroong kamatayan. Pero karamihan sa atin, naniniwala tayo na kapag namatay tayo, mayroon daw tayong kaluluwa na lalabas sa ating katawan. At yung kaluluwang iyon, yun daw yung aakyat doon sa langit. Nakasama na ni Jesus Christ ang ating kamag-anak na namatay. Kasi ang kaluluwa daw natin, kapatid, ay lalabas sa ating katawan at kapag lumabas ito, yun daw yung pupunta sa langit. So ating pag-aralan ng Biblia, ano ang tinuturo ng Biblia tungkol sa salitang kaluluwa? Ang kaluluwa po ba ay mayroong kamatayan o walang kamatayan? Ating alamin sa Biblia, kapatid. Sa Ezekiel 18 verse 4, ito ating mababasa. Sabi dito, narito ang lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng Ama, gayon din naman ang kaluluwa ng Anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkasala ay mamamatay. So,
marami nag-iisip ng kaluluwa at katawan, wala raw pong kamatayan. Kapag namatay tayo, yung kaluluwa, yun ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang Biblia, malinaw na sinasabi na ang kaluluwa po ay mayroon pong kamatayan. Ang kaluluwa ay nagkakasala. At ang kaluluwa ay mayroong kamatayan. So ating alamin, sino ba yung kaluluwa na tinutukoy sa Biblia? Ating alamin mga kapatid, para malaman natin kung sino yung bibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, yung kaluluwa itong katawang ito. Sa Genesis 2:30, ito mabasa natin mga kapatid. Dito natin makikita ang pasimula ng paglalang ng Diyos sa ating magulang na si Adan si Eva, kung paano siya nilikha ng Diyos. Naglagay ba ang Diyos ng kaluluwa sa ating katawan? O ang ating katawan mismo ang kaluluwa? Sabi ito, sa Genesis 2:7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa, at hinihan ang kanyang butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So makikita natin na ang tao po na nilikha ng Diyos mula sa alabok ng lupa, nung makorte na niya ito, maporma na niya ng tao, anong ginawa ng Diyos? Hiningahan niya ang butas ng ilong ng hininga ng buhay. Nung hininga ng Diyos, anong naging resulta? Ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Alabok kasi nga equals kaluluwang may buhay. Ang ibig sabihin po ng kaluluwang may buhay, ikaw na huminga ngayon, ikaw po yung kaluluwang may buhay. Hindi po naglagay ang Diyos ng likhain sa Adan si Eva na magkaroon siya ng kaluluwa. Kundi ang tao na kanyang nilikha, siya mismo ang kaluluwang buhay. Ito po kapatid. Kasi ito po yung nagkakasala, ito po yung sumuway sa Diyos. At ito po yung mamamatay. Itong katawang ito. Dahil ito po yung kaluluwang may buhay. Maliwanag po. No? Ngayon kapatid, kapag namatay tayo, namatay sa Adan si Eva, saan babalik ang ating katawan? Sa Genesis 3:19, ito ang sinabi ng Diyos. Sabi dito, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Kaya ang ating kapatid na si Lincoln, siya po ay ilibing sa sementeryo at siya ay babalik sa kanyang pagka-alabok. Kasi doon tayo kinuha sa alabok. Ngayon mga kapatid, kapag tayo po ay namatay, ano po yung umaalis sa atin? Kasi isip natin mga kapatid na ang alis daw yung kaluluwa. Ano po yung umalis sa atin kapag tayo namatay? Maganda pong ating pag-aralan. Sa awit 146 verse 2, sabi dito. Ayan. Matamang niyo pong isipin mga kapatid, ha? Awit 146 verse 4 pala, verse 4. Sabi ito, ang hininga niya ay pumapanaw. Siya ay manumbalik sa kanyang paglupa. Sa araw ding iyon, mawawala ang kanyang pag-iisip. Ano yung aalis? Papanaw? Yung hininga. Paano ba binigyan ng Diyos ang hininga ang tao? Inihipan ang kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang buhay. Kapag tayo po ay mamamatay, ang alis sa atin yung hininga na ibinigay ng Diyos. Diba kapag tayo po ang isang tao na naghihingalo sa ospital, pinupum sila para masustain yung kanyang hininga. Kapag nawala na ang hininga ng tao, ano mangyayari? Patay. Yun po yung maalis. Tinatawag po yun sa Biblia na tinatawag ang hininga, espiritu, hangin, oxygen. Hininga ng Diyos ay binigay sa atin. Yung buhay na ibinigay niyo sa atin.
Ang ating katawan, nakadesinyo na ito, kumplito na ito ng laman loob, utak, puso, kidney, atay. Ito ka, kumplito na. Hindi po yan magpapangsyon, mga kapatid, kung walang oxygen ang ating katawan, walang hininga. Kailangan po natin huminga. Sa isang kwarto, kapag walang hangin, mahirapan tayong huminga. Kasi yung hininga na ibinigay ng Diyos, yun po yung ating buhay. Magpapangsyon ang lahat ng ating laman kapag buhay tayo, humihinga tayo. Kapag na walang hininga, tayo po ay mamamatay. Kaya nga sabi dito, sa Ecclesiastes 12 verse 7, sabi dito, ang alabok ay mauwi sa lupa na gaya ng una, at ang diwa ay babalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Yung diwa, tinatawag sa ibang sali na Espiritu, hininga. Babalik sa Diyos. Paano binigay ng Diyos ang hininga? Hinipan ng butas ng ilong ng tao, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Yan po, mga kapatid. Sabi dito, ang alabok ay mauwi sa lupa na gaya ng una. Kapag namatay tayo, tayo po ay alabok. Saan tayo uwi? Sa lupa, gaya ng una. Oh? Saan babalik yung ating hininga? At ang diwa ay babalik sa Diyos na nagbibigay sa Kanya. Ibinigay ng Diyos ang hininga sa atin. Siya ang ibigay. Kaya pag namatay tayo, babalik sa Diyos. Siya may hawak ng ating buhay. Basahin ko, kapatid, sa Hub, aklat ng Hub 12 verse 10. Sabi dito, nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng tao. Sino may hawak ng hininga ng tao? Ang Diyos. Siya po ang may kontrol sa ating buhay. Subalit, nilalang po tayo na mayroong freedom of choice. Hindi po tayo nilikha ng Diyos na robot. Tayo po ang ipili kung saan ang ating kahantungan. Ang ibinigay ng Diyos sa solusyon sa atin, ginawa na niya. Ang ating bahagi ay tanggapin ang sakripisyo ni Jesus Christ para tayo maalis sa kamatayan ito at magkamit ng buhay na walang hanggan. Sapagkat siya may hawak ng ating buhay. Hawak niya sa kanyang kamay. Ayan. Ngayon, mga kapatid, kapag namatay ang isang tao, ano ang nawawala sa kanya? Ha? Ano ang nawawala? Sabi kasi nila, kapatid, kapag namatay isang tao, marami pang pag-iisip. Mas makapangyarihan pa kayo yung kaluluwa kaysa pagbuhay. O, nawaghihiganti pa. Pero ang Biblia, ang ating pagsalitain, ano ang mawawala sa isang tao kapag namatay siya? Sabi ng Biblia, basahin natin ulitin yung 146 verse 4. Sabi dito, ang hininga niya ay magpumapanaw, siya manubalik sa kanyang paglupa. Sa araw ding iyon, kapag nawala siya, sa araw ding iyon, ay nawawala ang kanyang pag-iisip. Kapag nawala ang hininga ng tao, mawawala ang kanyang pag-iisip. Kaya kahit kalugin mo yan, galaw-galawin mo, hindi na yan magigising. Bakit? Kasi po, wala na po siyang pag-iisip. Wala siyang nalalaman anumang bagay. Kaya nga po, ang kalagayan ng isang patay, wala na po siyang nalalaman. Wala na siyang nalalaman anumang bagay na kanyang ginawa sa sanlibutan. Ating basahin, kapatid, para malaman natin sa Ecclesiastes 5, 9 verse 5 hanggang 6. Ito ang ating mabasa. Nakarecord po ito. Kung gusto niyo pong malaman ang topic nito, kunin niyo po yung video at pag-aralan niyo, kapatid. Para malaman natin mga ating sa buhay, ano ang layunin ng Diyos sa ating buhay sa liputan ito. Kaya sabi ito, sapagkat nalaman ng buhay na sila'y mga mamatay. Alam ba natin na may kamatayan tayo? Alam natin na tayo po ay mamamatay. Sabi ito, sapagkat nalaman ng mga
buhay na sila'y mga mamatay. Ngunit hindi nalalaman ng mapatay ang anumang bagay, ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila'y nakalimutan na. Maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang taniman, ang kanilang panaghilian ay nawala na. Wala naman silang anumang bahagi pa magpakailanman sa anumang bagay na nagawa nila sa ilalim ng araw. So wala na pong pag-iisip. Babalik po si brother sa pagkaanak ko. Wala siya pag-iisip, hindi yung maggalagala po yung kaluluwa. Bakit? Tayo po yung kaluluwa na mamamatay. Ang alis sa atin, yung ating hininga. Kapag umalis yun, wala na tayong pag-iisip. Wala tayong nalaman sa sanlibutan ito. Ang pag-ibig natin, ang paghiganti, sabi ng Biblia, ay nawala na. Ang sabi ng iba sa palabas, babalikan kita, maghiganti ako sa iyo. Di ba? Palabas po yung pakana po ni Satanas, yung parang malin lang tayo sa turo ng Biblia. Ha? Wala na tayong pag-iisip. Ngayon ang tanong, magkakamit ba ng buhay na walang ang tao? Dahil wala siyang pag-iisip, alabok siya. Yes, mga kapatid, bubuhayin po ng Diyos ang tao. Sa Biblia, mayroong dalawang pagkabuhay, tinapik na yan ni Sir nung una naming topic dito noong Webes, pero bigyan mo pong hapyaw. Sa Biblia, mga kapatid, mayroon pong dalawang pagkabuhay. Sa Juan 5:28-29, sabi nito, huwag ninyong ipag-ilalas ito, sapagkat dumating ang oras ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. Lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. Sa 29, at magsilabas ang mga nagsagawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na magmuli, at ang nagsagawa ng masama ay sa pagkabuhay naman sa paghatol. Dalawa po. Unang pagkabuhay sa mga matuwid, pangalawang pagkabuhay sa masama. Anong layunin ba at bubuhay ng masama? Para hatulan. Ayan. Ngayon, yung buhay na wala hanggan ipinangako ng Diyos, kailan makakamtan? Sa pagbalik ng ating Panginoon Kristo. Doon maganap ang unang pagkabuhay. Pagdating ng ating Panginoon Kristo, maganap ang unang pagkabuhay. Kasi sa libingan, mga kapatid, mayroon pong dalawang klase ang tao. Mabuti at masama. Sa buhay naman ngayon, mayroon pong dalawang klase ang tao. Mabuti at masama. Naniwala ba kayo doon? Dalawang klase pong tao. Sa pagdating ni Jesus Christ, sabi ng Biblia, sa unang Tesalonica 4:16-17, itong ating babasahin, sabi nito, sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig na arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na magmuli. Pag sinabing namatay kay Kristo, sila po ay sumampalatay kay Kristo, dumating ang kamatayan, sila po'y namatay. Bubuhayin sila ng Panginoon. Yan. Tinatawag yan sa Biblia na unang pagkabuhay na magmuli. Yan. Kailan naman bubuhayin ang masama? Kailan bubuhayin ang masama? Sa Revelation 20:5, ito ang sabi, ang iba sa mga patay ay hindi mabubuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Maganap muna ang 1,000 taon sa kabubuhay ng masama. Ito ang pagkabuhay na magmuli. Kaya sa libingan, dalawang klase ang tao. Pagdating ni Jesus Christ, ang matuwid na nasa libingan, bubuhay ng Panginoon. At yung masama, bubuhay sila sa 1,000 taon, pagkatapos ng 1,000 taon, sa paghatol. Paano naman yung
matuwid na namuhay sa libutan itong buhay at yung masama na buhay sa libutan ito. Sabi sa, balikan natin kapatid, sa Thessalonica 4:17. Kung magkagayon tayong nabubuhay ng natitira, ay gawin kasama nila sa mga lapaap upang sulubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y makapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Tayong nabubuhay ng natitira, na nanampalataya sa Panginoon, kung dumating ang Panginoon, kasama yung patay na sa libingan, bubuhayin sila at dadalhin ang Diyos sa langit sa loob ng 1,000 taon. At ang masasama, kapatid, ay mamatay sila. Bakit mamatay? Mamatay ang mga masasama na mark ni Kristo na hindi sumampalataya sa Kanya. Ano ba ang pangyaring dumating si Kristo? Ating basahin. Revelation 6. Ito ang maging kalagayan ng ating sanlibutan kapag dumating si Kristo. Ayan, basahin natin, no? Sabi nito, Revelation 6:14 hanggang 17. Ang mga hari sa lupa, ang mga prinsipi, ang mga pangulong kapitan, at ang mayaman, at ang mga kapangyarihan, bawat alipin, mga bawat laya, ay nagsipagtago sa mga yungit at sa mga bato at sa mga bundok. Na sinasabi nila sa mga bato at sa mga bundok, mahulog kayo sa amin, at kami itago sa mukha noong nakaupo sa kordero, nakaupo sa luklukan, at sa galit ng kordero, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kagalitan, at sinong makakatayo? Ang mga hari sa lupa, mga prinsipi, mayayaman, mahihirap, na hindi maligtas, magtatago sila sa yungib. Bakit? Ano ang mangyari sa sanlibutan pag dumating ang ating Panginoon? Sa Revelation 16:18, ito po ang mangyayari sa sanlibutan. At nagkaroon ng mga kidlat, at mga tinig, at mga kulog, at nagkaroon ng malakas na lindol, na di pa nangyari kailan paman, mula nang magkatao sa lupa, isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot. Mamamatay ang lahat ng mga taong hindi maliligtas. Ito po ang kalagayan ng ating sanlibutan. Sa Jeremiah, binanggit niyo po yan. Jeremiah 4:23. Basahin natin sa Biblia. Pagdating ng Panginoon, sabi dito, aking minasdan ang lupa at narito, sira, walang laman, at ang langit ay walang liwanag. Aking minasdan ang mga bundok, narito, nagsiyanig, ang lahat ng mga burol ay nagsiindayon, sumasayaw. Aking minasdan, narito, walang tao, lahat ng ibon si Babawit ay nagsitakas. Ako'y nang masid at narito, ang mainam na parang ilang, ang lahat ng bayan niyaon ay nangasira sa harapan ng galit ng Panginoon. Yan po yung paghihiganti ng Panginoon sa hindi pagtanggap sa kanyang sakripisyo sa Kalbaryo ng Krus. Gaano karami ang patay ng Panginoon sa araw na yan? Jeremiah 25. Verse 33. Ito ang babasa natin. At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yaon, future, magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabila ng dulo ng lupa, sila hindi tataghuyan o dadamputin man o libing man, sila magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Ganun po ang tinuturo ng Biblia. Kung tayo may namatay ngayon, ating kang binibigyan ng magandang libingan. Subalit sa pagdating ng Panginoon, ang mapapatay ng Panginoon mula sa kabilang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa, hindi sila tataghuyan. Pag sila tataghuyan, dadalam ng tihan. Hindi sila dadaputin o ililibinghan. Sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa sa loob ng 1,000 taon. Matili sila sa libingan. Ayan. So, isang talata na aking babasahin.
Sa unang ikalawang Tesalonika 2:8, sabi nito, at kung magagayoy mahayag ang tampalasan na papatayin ng Panginoon Hesus ng hininga ng kanyang bibig. Sa pamagitan ng kanyang pagparito o pagpahayag ay lilipulin. So yan po ang katotohanan sa Biblia. Darating si Jesus Christ, malapit na. Dalawang klase ang nasa libingan, masama at mabuti. At sa ating buhay, dalawang klase, masama at mabuti. Pagdating ni Jesus Christ, ang mabuti na sa libingan, bubuhayin at ang buhay na nananampatay sa Kanya, dadalhin ni Jesus sa loob ng 1,000 sa langit, 1,000 taon. At ang buhay na marating ni Jesus Christ, mamamatay. Bubuhayin silang lahat, kasamang nasa libingan, sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos ng 1,000 taon, bubuhayin sila, haharap sila sa hukuman ni Kristo. At mga tuwiran sila, ano ang ginawa mo sa sanlibutan ito nung ikay nabubuhay? At ang kasunod noon, dagat-dagatang apoy. Kung gusto natin magkamit ng buhay na walang hanggan, manampalataya sa ating Panginoon, sapagkat siya ang solusyon sa ating kasalanan. Ang ating kapatid, kung siya po ay maligtas, kung sa huling hininga ng kanyang buhay, sapagkat nung siya ay nasa ospital, mapatid, mayroon po siyang pag-iisip. Pwede siyang tumawag sa Panginoon at patatawarin siya ng pangkagaya ng isang lalaki sa krus. Sa huling hininga niyang buhay, nagsisi sa kanyang kasalanan. Sa pagkabuhay na muli, pagdating ni Jesus Christ, maaari siyang makasama. Pero ang buhay natin, mapatid, maiksing lang. Hindi natin alam, pagtulog natin, mamatay tayo. Paano kung hindi tayo nakapagsisi sa ating kasalanan? Ha? So, ang mensahe ito, kapatid, katotohanan mula sa Biblia. Hindi po nanggaling sa aking Biblia. Akin ang pambinasa. Nawa, may pag-asa sa lahat ng tao. Isinulat ang Biblia. Ano ang purpose? Upang tayo po ay magkaroon ng pag-asa. Mamatay man tayo sa sanlibutan ito. Kung tayo sumampalataya pagdating ni Jesus Christ, kakamtan natin ang buhay na walang hanggan. Ito po ang indalangin sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. Kailan ni Martes?